Ayun. Ni Kuya Ezra. Ni Sister Angelica. Ayun. At ngayon naman po ay because only those who respond to Him will receive it. Yan po yung topic natin. Sabi dyan, why should we care about it? Bakit ba kailangan mag-care din tayo? Ba't kailangan nating mag-care dahil doon na hindi natin marireceive? Sabi kasi dyan, because only those who respond to Him will receive it. Kasi yung mga nagre-respond lang daw po sa pagkakatawag sa kanila, sa will ng Lord, yung makaka-receive ng first spiritual law. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan. Sabi po dyan, bakit need pa natin mag-share? Kasi daw yung mga nagre-respond lang sa will ni Lord, yung makakatanggap ng first spiritual law. Di ba sabi, minsan kasi akala natin kapag nag-church na tayo, kapag uma-attend na tayo, na naging faithful tayo sa ministry, mapapasatin na yung first spiritual law. Pero hindi pala. Baka kasi wala pa dun, hindi mo pa talaga nagre-respond. Alam nyo ba kung, sabi kasi dito, respond to Him will receive it. Yung mga nagre-respond lang sa Kanya. Ano ba yung, natin, yung Great Commission natin? Di ba yung mag-share ng gospel? Hindi lang, yun yung pinaka-importante, yung mag-share ng gospel. Pero minsan kasi, naglilingkod naman ako sa ministry. Okay na yon. Pag ganun ba, marireceive mo na din yung first spiritual law? Hindi, kasi hindi naman talaga tayo nagre-respond. Parang pinapakita lang natin na nandun tayo sa lugar na yon. Sabi pa dyan sa objective, makita ng bawat isa ang kahalagahan ng unang tuntunin at ng pagbabahagi nito sa iba. Yung talagang makita natin yung totoong kahulugan ng unang tuntunin upang maibahagi natin ito ng tama sa ibang tao. Di ba po kasi minsan kapag nag-share tayo, kailangan kasi mag-share tayo, picture, okay na. Naintindihan kaya nila yung sinasabi natin? Minsan kasi nagsasalita tayo tapos parang di naman nila naiintindihan na marami nagtatanong sila, bakit po ganito, bakit po ganyan? Di ba? Mas maganda yung nagtatanong sila kaysa nakatingin lang sila sa'yo na ganun lang sila ng ganun. Di mo alam kung naintindihan nila o gusto lang nila na matapos na. Pero dapat daw, makita talaga natin yung tunay na kahulugan ng unang tuntunin para pag share natin sa kanila, makita talaga nila kung gaano kalaki yung love ng Lord sa kanila. Ayan, sabi pa dyan, eto sa introduction. Sabi dyan sa introduction, naranasan mo na bang maipunan ng galit at sumabog ka na lang? Sino po nakaranas, no? Si ate po nakatingin sa akin. Ayan. Ganon, kasi nung inaaral ko to, share ko lang po, maiksi lang. Nung inaaral ko kasi to, hindi pa sinasindi pastora, merong nangyari sa bahay. Nagtampo ko, ganon. Nagtampo ko, tapos parang nainis ako, tapos nasabi ko na yung nasa sa loob ko, ayan, parang naano ko na, ganito, ganyan, bakit ganyan kayo, bakit parang meron kayong favoritism sa pamilya na to, ganon. Kinikwento ko kay ate, tawan-tawa tuloy si ate ko. Ayan, parang sumabog na lang ako na, parang sabi ko, first time, ngayon na lang ulit ako umiyak ng ganun. Ngayon ko na lang ulit na, na-feel na magaan na sa pakiramdam. Kasi pala naipon na siya lahat. Kasi pala, na lang ako parang, okay, tanggap na lang ako ng tanggap. Ipon na lang ng ipon. Okay lang yan. Ganun lang ako ng ganun. And then dumating yung time na parang napuno na lang ako. Sa sobrang inis ko, nagalit talaga ako. Tapos ayaw ko sila pansinin. Ganyan, nagkulong ako sa kwarto talaga. Tapos ayaw ko sila pansinin. Ganon yung naramdaman ko. Tapos nung sinend ni Pastora to, sinare ko agad kay Angelica. Sabi ko, Angelica, tingnan mo to. Kasi nagkwento ako sa kanya. Sabi ko, Angelica, tingnan mo to. Tapos sabi niya, kaya pala ate, ganyan. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, kala ko di na ako magtuturo kasi ayaw ko tumayo sa harap. Kasi nga feeling ko, sobrang makasalanan ko na kasi nga, ganun nga yung naging respond ko din sa ginawa. Pero parang ganun din kasi yung nangyari kay Lord. Sobrang lang, kasi sa totoo lang, hindi naman talaga forever yung grace ng Lord. Yung mercy niya sa atin. Yung mga chances na ibinibigay niya. Hindi siya unlimited. Kasi dadating yung time na si Lord mismo mapupuno na sa kakulitan, sa katigasan ng ulo ng bawat isa. Di ba po? Kapag nangyari yun, sabi dyan, darating yung time na yung puot ng Diyos ay mararanasan talaga ng mga tao. Baka kasi akala ng ibang tao ay ganun-ganun lang
yung kabayaran ng kasalanan nila. Baka kasi kala ng mga tao, yung love ng Lord sa kanila, i-save sila. Pero totoo naman na mahal tayo ni Lord. Kaya nga, di ba, binigay niya si Jesus. Pero, sumasobra naman kasi tayo. Ginagawa na nating yung namatay naman si Jesus sa cross eh. Okay lang magkasala ako, liligtas pa rin ako, mahal kaya ako ni Lord. Minsan ganun tayo, ganun yung iniisip natin, sa totoo lang. Ayan, sabi po sa ating key verse, medyo mahaba po. Wala kong kopya. Ayan, sabi po dyan sa ating key verse, sa Roma 2 verse 1, ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan, pero maging ikaw na humahatol ay walang madadahilan, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili, dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na ito. Next po. Basahin ko muna po. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pa-next po. Wala akong copy po. Ayan. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makaliligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga, mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Diyan muna po. Diyan muna po. Ayan. Di ba sabi po dyan, sabi po dun sa unang part, sabi po dun, di ba? Pero sino ka para humatol sa iba? Minsan kasi ganun tayo eh. Parang tinitingnan lang natin yung pagkakamali ng ibang tao. Tinitingnan natin yung mga mali niya. Para tayong mga CCTV sa ibang tao na tinitingnan lang kung kailan magkakamali, kung kailan mo siya hahatulan. Pero tayo mismo, kapag hinahatulan pala natin sila, tayo mismo nagkakasala din. Tayo mismo, tinitingnan din ni Lord kung sino ka. Sabi nga, di ba, merong CCTV yung bawat isa sa atin. Di man nakikita ng kapwa natin, di man nakikita ng mga taga-church yung ginagawa natin, pero si Lord nakikita niya. At dadating yung panahon, nahatulan ka niya. Sabi pa dyan, next po, pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Minsan kasi, di ba, sa sobrang tigas ng ulo natin, ayaw nating magpatama, feeling natin sinasakal tayo kapag merong taong nagtatama sa atin. Ganyan din ako, ayoko nakikinig. Gusto ko tama ako, basta tama ako. Ganon. Sobrang tigas ko na ayokong magpatalo na Kasi po meron akong character na pag tama ako. Ayun, meron akong ganon. Pero ayun naman, tinuturuan naman ako ni Lord kung paano siya ibali, kung paano siya alisin talaga. Kasi parang namamali ako doon. Sabi pa dyan, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Minsan kasi sa katigasan din ng ulo natin, ayaw natin magsisi. Parang inaano pa natin si Lord na, di ba mahal mo ko? Bakit mo ko paparusahan? Di ba mahal mo ko? Okay lang ako magkasala. Sabi mo nga, di ba? Gawin ko kung anong magpapasaya sa akin. Pero hindi po lahat ng nagpapasaya sa atin ay tama. Okay po? Sabi pa dyan sa next verse po, sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Di ba meron namang ibibigay sa iyo si Lord. Merong reward si Lord kapag nag-respond ka sa pagkakatawag niya. Meron siyang reward. Kaya okay lang na masaktan ka ngayon, okay lang na mahirapan ka ngayon, okay lang na maging kakaiba ka sa ngayon. Kasi darating yung time na aanihin mo kung ano yung itinanim mo, kung ano yung ginawa mo, kung paano ka nag-respond, kung paano ka nasaktan sa pag-respond mo. Babalik ni Lord yan yung joy na nagmumula sa Kanya. Ibibigay niya yun sa'yo. And syempre, marireceive mo din yung buhay na walang hanggan. Nakaloob niya. Ayan, next po. Haba kasi na verse. Ayan, sabi dyan, sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang Kanyang matinding galit. Sa lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos. Ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. Di ba sabi dyan? Ayan, yung mga tao daw, wala daw silang iniisip na wala silang iniisip.
Sarili lang nila. Yung gusto lang nila, yung gusto nilang gawin. Ayaw nilang magsisi. Kasi, di ba parang, hindi pa naman kasi nila nakikita yung puot ng Diyos. Baka kaya ayaw nila magsisi, di pa rin nila nakikita hanggang ngayon. Pero di ba nakikita naman natin yung paligid natin ngayon, yung mundo natin ngayon. Sobrang nakakatakot na. Pero iyon yung way ng Lord para magising tayo, para magsisi tayo, talikuran yung kasalanan natin. Kasi di ba minsan iniisip lang natin na baka calamity change. Climate change pala yun. Sorry po. Sorry, kinakabahan po kasi talaga. Ayan, sabi, yung climate change, inisisi pa nila kasi daw putol tayo ng putol ng puno, kasi daw ganyan-ganyan, kaya bumaba. Pero hindi nila alam, yun na yung way ni Lord para gisingin tayo. Kasi nga ayaw ng Lord na mapunta tayo sa impyerno. Ayaw ng Lord na maparusahan tayo doon. Sabi pa dyan, next po, ngunit bibigyan ng Diyos ng papuri, karangalan at kapayapaan ng lahat. Game. Saan na ako? Ang lahat ng gumagawa ng kabutihan, una ang mga Hudyo, bago ang mga hindi Hudyo, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Siyempre, yung mga nagre-respond naman sa Lord, sa pagkakatawag ng Lord, yung nagre-respond sa Kanya, siyempre bibigyan niya ng gantimpala. Sino gusto ng gantimpala? Amen. Di ba lahat naman tayo gusto nun? Bibigyan niya tayo ng gantimpala. At sinasabi ko sa inyo, hindi pantay-pantay yung tingin ng Lord sa atin. Wala dahil, halimbawa, si pastora, iba yung tingin niya, tapos leaders yung iba, primary, iba yung tingin niya. Hindi, pantay-pantay. Kasi mga anak niya tayo, kaya pantay-pantay yung tingin niya sa atin. Sabi pa dyan, next po. Saan na ba ako? Ayan, sabi yan sa Psalm 62 verse 12. Salmo pala. At tapat ang kanyang pag-ibig, tiyak nagagantimpalaan ng Panginoon ng tao ayon sa kanyang mga ginagawa. Diba? Meron naman gantimpala, iyon ay ayon sa kung paano ka namuhay sa buhay na ibinigay sa'yo ni Lord. Siyempre, hindi ka bibigyan ng gantimpala kapag yung buhay mo sinayang mo sa kasalanan. Tama po? Next po. Ayan, maaaring sabihin mo na wala kang nalalaman sa nangyari, pero alam ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong sinasabi. Dahil binabantayan ka niya at alam niya ang nasa puso mo. Gagantimpalaan ka niya ayon sa iyong mga ginawa. Katulad lang din nung kaninang verse, ayan, hindi mo pwedeng sabihin ng Lord, ay hindi ko po kasi alam eh. Kaya ko po yung nagawa, ay hindi ko po kasi alam. Hindi pala yun pwede kasi alam ni Lord kung ano yung nilalaman ng puso mo. Alam ni Lord kung ano yung iniisip mo. Alam niya yan lahat. Kaya wala kang maidadahilan sa Kanya. Ayan po. Ngayon pa lang ako sa message. Ayan, message. Ayan. Bakit hindi pa rin tayo nililipol ng Panginoon? Sabi po dito, He is only delaying the judgment because when it comes, nothing will survive what He has already set apart for Him. Palagi naman yung sinasabi, di ba? Palaging namang sinasabi ni Lord na may judgment, may kaparusahan, merong paghatol na mangyayari. Alam nyo ba kung bakit? Dinedelay lang kasi kung hindi, walang maliligtas, lahat malilipol, maliban na lang sa mga inihiwalay niya para sa kanyang sarili. Ibig sabihin kapag, sabi dito, meron talagang judgment. Yun yung di nakikita ng mga tao sa labas. Kaya kung bakit kailangan nating mag-share ng gospel. Kasi hindi nila alam. Akala nila kapag namatay sila ay okay na, magpapahinga na sila. Pero meron judgment. Hahatulan pa rin sila kahit na maaga silang kinuha. Hahatulan pa rin sila. At yun yung dapat nating makita. Na si Lord hindi siya hindi niya sinasabi na walang kaparusahan. Iyon kasi yung tingin na ng mga tao. Baka hindi naman talaga magpaparusa si Lord, bakit hanggang ngayon wala pa? Pero dinedelay niya kasi ayaw niya. Ayaw niya na mapahamak yung bawat isa sa atin. Tayo mga believers o yung mga nasa labas, ayaw niya kahit isa sa atin, ayaw niyang mapahamak. Kaya niya yung dinidelay. Sabi pa dyan, kung hindi iiksian ng Diyos yung mga araw ng sufferings, kapag hindi iiksian yung panahon ng sufferings na yun, walang maliligtas. Sabi pa dyan, meron talagang fury, meron talagang distractions na naghihintay sa atin, pero dinedelay lang kasi ang nais talaga ng Lord ay maligtas tayong lahat by responding to His call. Diba? Hindi ka lang, wag mo ngayaan yung sarili mo na taga-upo ka lang sa church. Dapat lumabas ka din, marami pang naghihintay. Baka kaya hindi sila makarespond kasi wala namang nagtuturo sa kanila na kailangan pala nila sumunod.
Baka kasi akala nila kailangan lang magsimba every Sunday. Baka kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung paano sila susunod sa Lord. Ayan, sabi pa dyan, He shows no favoritism. Guilt is guilt no matter who you think you are. Ayan, sabi dyan, kahit leader ka pa, kahit nasa loob ka pa ng church, kahit naglilingkod ka pa, kahit na ikaw yung pinaka-busy sa ministry, walang favoritism si Lord. Hindi ka ligtas sa judgment porket ginagawa mo yung mga bagay na yun. Ang kailangan mo sumunod. Ang kailangan mo tanggapin siya. Ang kailangan mo lakaran yung kalooban niya. Sabi pa dyan, and even though He deeply loves His creation, He is not planning to fix this world. He is planning to replace it. Di ba sabi dyan, kahit na sobrang mahal niya yung mundong nilikha niya, kahit na sobrang mahal niya yung mga tao, wawasakin pa rin niya to. Sabi dyan, kahit na mahal pa ni Lord yung mga nilikha niya, wala siyang balak na ayusin ang mundo. Pero may plano siya na palitan ito. Yung mundong, kasi di ba parang sabi nila, ayaw nilang maglingkod kasi kakaiba tayo. Mas gusto nila sa mundo. Sabi dito, yung mundong minamahal ng mga tao, yung mundong yon wawasakin ni Lord sa end times at papalitan ito ng bago. Ano pa yung naiwan ka dahil mahal mo yung mundo? Wawasakin din naman pala to. Dapat makita yun ng mga tao na yung mundong to masisira. Mawawala to, lahat ng kinahihibangan natin, lahat ng kinakaadikan ng mga tao, lahat ng gusto nilang gawin dito sa mundo, mawawala yun. Kaya dapat makita natin na merong eternal life. Merong life after death. Ayan, sabi pa dyan, at sino yung ilalagay doon ng Lord? At ilalagay niya doon ay yung talagang plano niya noong simula pa. Which is Adan and Eva nung wala pa yung kasalanan. Di ba doon nilagay, nung wala pang kasalanan, sobrang ganda nung pagkakalikha sa mga tao. Hindi sila nagtatrabaho, ang kailangan lang nila mag-alaga ng mga hayop, alagaan yung nilikha ni Lord. Ganun talaga yung gusto ni Lord nung nilikha niya yung mundo. Pero nga dahil sa kasalanan, doon nawala yung magandang plano niya. Sabi niya, at yung mga taong nag-respond ay lalagay niya din doon. Kaya huwag na tayong umasa na maayos o may magandang mangyayari pa sa mundong to. Kasi pawasak na talaga siya at papalitan to ni Lord ng new heaven and new earth. Sabi dun sa, hindi ko pala dyan nalagay, sabi dun sa 2 Peter 3:13, but according to His promise, we are waiting for new heavens and new earth when righteousness dwells. Di ba? Merong naghihintay sa atin na bagong langit at lupa. Kailangan lang talaga natin ay muna ngayon. Ayun, wait lang. Sige. Kailangan lang talaga natin ay sumunod po. Sabi pa dyan, nasaan na? Ayun, sabi pa dyan, God has perfect memory. Ay, mali ako. Ayan, respond. Di pa wala ako. Sorry po. Sabi dyan, only those who respond to Him in this life will go there. Ayan, sabi dyan. Sabi pa dyan, we often call it heaven, but the real name is kingdom to come. Sabi doon, at sino yung ilalagay ng Diyos sa new heaven and earth? Yun yung mga taong tumugon at nag-respond sa pagkakatawag ng Panginoon. Yung mga taong yun lang yung makakapunta sa heaven. Walang favoritism na pwede kang, di ba ngayon merong sa pag naghanap ka ng trabaho, pwede kang hilahin kapag kakilala mo. Ayun, may backer. Pero si Lord, walang ganon. Walang ganon. Dapat sumunod ka kung gusto mong makapunta doon. Sabi dyan, ano ba yung ibig sabihin ng respond? Sabi dyan, tumugon, sumagot. Yung tumugon ka, mayroon kang ginawa doon sa ibinigay sa'yo. May gagawin ka. Sabi pa dyan, halimbawa kapag tinawag ka, tapos sumagot ka, ibig sabihin, tumugon ka. Tapos, halimbawa naman, may tumawag sa'yo, tapos dinedma mo lang, hindi mo maririnig yung gustong sabihin sa'yo ng taong tumatawag sa'yo. Noon pala, kaya ka tinatawag, isasali ka pala sa ayuda, ayaw mo pa. Sayang, di ba? Hindi ka tumugon. Ganon din naman, sabi dyan, ganon din sa mga tao. Halimbawa naman, yung sinasabihan ka kahit tawagin tayo ng tawagin ni Lord, kung hindi naman tayo magre-respond, hindi natin marireceive yung unang tungtuning spiritual.
Kahit tawag ng tawag sa'yo si Lord, alam mo, Joy, tari ka dito, tari ka dito. Tapos hindi, ayaw mo naman lumingon. Ayoko nga. Hindi mo din matatanggap yung first spiritual law. Sabi pa dyan, yung buhay na may katagumpayan at buhay na walang hanggan. Kaya importante talaga na nagre-respond tayo. Kasi kung hindi din natin marireceive o matatanggap yung first spiritual law. Nasa iyo yung desisyon at nasa pagtugon mo yung bunga. Wait lang, 3 na lang. Mahaba po kasi Ayan, sabi dyan, God has perfect memory. Those who refuse His love and offer of salvation will find that He remembers every single evil they ever committed or even approved of. Sabi po sa Romans 2 verse 8, sabi dyan, sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Eto pa, si Lord hindi nakakalimot. Hindi niya nakakalimutan yung mga mabuting nagawa mo, pero hindi rin niya nakakalimutan yung mga maling nagawa mo. Nakalista. Ayan, kaya wala tayong masasabi na hindi po ako yung gumawa nun. Meron nga CCTV nga sa langit. Tapos meron pang, nakasulat lahat ng ginagawa natin. Gusto naman talaga, natatandaan niya ni Lord kung paano tayo nagiging matatandain. Ganon din si Lord. Lahat yan nakasulat sa Kanya. Sabi pa dyan, Paul says that the stubborn and unrepentant are storing up God's wrath, terrifying anger against themselves. Kaya di ba sa introduction natin, sabi doon, naranasan mo na bang maipunan ng galit at sumabog ka na lang? Sabi dyan, para kasing sa panahon ngayon ay iniisip na lang ng mga tao na okay lang na gumawa ng kasalanan. Okay lang, parang lahat naman nagkakasala Sabi nga 'di ba, lahat naman ay nagkasala, wala daw perfect sa mundo. Sabi pa diyan, nasaan na ako? Ayun. Sabi diyan, okay lang gumawa ng kasalanan. Mahal naman ako ni Lord, tsak hindi niya ako parurusahan. Kasi minsan ganun yung iniisip ng mga tao. Akala nila kapag katapos ng buhay natin dito sa mundo, okay na, rest in peace na daw. Daw lang yon. Sabi dyan, kahit kasi mahal tayo ni Lord, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, ayaw niya nga sa kasalanan Kahit mahal ka niya, parurusahan ka niya. Kahit na gustong-gusto kang iligtas ng Lord, pero matigas yung ulo mo, maiiwan ka. Ayan, sabi pa dyan, hindi ba tayo ang mga tao sabi pa doon, di ba tayong mga tao natatakot tayo? Ako kasi natatakot ako kay Pas A kapag nasigaw na siya. Pag nagagalit siya. Minsan kasi nakita ko. Ayun, takot talaga ako sa kanya. Paano pag nagalit pa siya? Paano kapag yung ganon? Pag natambay kami dun sa kanila, natatakot talaga ako sa kanya. Tapos kay Ate Kat, ayan. Takot ako sa kanila lalo pag nagsasalita na sila. Tapos seryoso. Natatakot ako. Di ba pag tayong mga tao, natatakot tayo sa kapwa natin tao. Paano pa kaya kapag si Lord na? Kapag yung galit na ni Lord, paano pa kaya yung tao pa lang sila takot na tayo? Paano pa kaya si Lord na yung nagalit sa'yo? Hindi na love yung papakita niya sa'yo. Hindi na mercy, kundi galit niya na ipapakita niya yun sa'yo sa end times. Nasa sa'yo yun, kung tutugon ka sa tawag niya o mahahayaan mo yung sarili mong maranasan yung galit ng Panginoon. Sabi pa dyan, God wants to save them, but if they refuse Him, then the full weight of all their sins will land on them eternally. Di ba nga kaya nga tayo humahayo para maligtas din yung mga tao, ma-sharean sila. Iyon kasi yung kailangan nating mag-respond sa pagkakatawag ng Lord para ihayag yung salita niya, para maligtas sila. Di ba po? Pero kasi, di ba, minsan nasasaktan tayo sa paghahayo natin. Di ba? Parang ayoko na maghayo. Na-reject na naman ako, nakakatatlong reject na sila. Gusto naman talaga ni Lord na iligtas tayo Pero kasi nire-refuse to ng mga tao. Nire-refuse nila yung kaligtasan na gustong ibigay sa kanila ng Diyos. Akala natin kasi kapag nasa church, naglilingkod, tama, ligtas ka na. Pero ang totoo, meron tayong Great Commission na dapat gawin at iyon ay tumugon at lumabas sa comfort zone natin upang makapagbahagi din sa iba. Kasi kung patuloy nating i-refuse yung calling natin at patuloy na tatalikod,
tatalikod, mararanasan talaga natin yung puot ng Diyos sa end times. Sabi nga, nilagay ko dito, refuse now, suffer later. Ganun ba yung gusto natin? Ganun ba yung gusto nating maging ending ng buhay natin? Ayaw naman natin na maparusahan, di ba? O, so sumunod po tayo. Ayan, sabi po dyan sa Romans 10:14, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Kaya nga kailangan nating lumabas. Last na. Ayan. Kung hindi tayo magre-respond sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon to share the gospel, paano nila malalaman yung tamang kahulugan nito? Paano nila malalaman yung dapat nilang gawin? Paano sila makakapag-respond? Kung sila mismo, hindi nila alam kung paano magre-respond kasi wala namang nagturo sa kanila. Kaya, dapat yung mga nandito, makita namin yung mga mukha niyo sa balasik. Tama po ba? Ayan, sabi pa dyan, sa application, last na po, huwag maging matigas ang ulo at magsisi sa mga kasalanan. Huwag nang maging matigas yung ulo natin. Huwag na nating ipunin pa o padamihin pa yung galit ng Panginoon. Okay po? Sabi pa dyan sa 2, gawin ng 3C para malaman nila ang kahihinatnan nila kung magpapatuloy sila sa pagiging matigas ang ulo at hindi pagsisisi sa kanilang kasalanan. Kailangan na talaga nating maghayo para nga malaman nila na merong life after death, merong kaparusahan, merong judgment. Kailangan din nilang tumugon. Hindi lang yung yung nakakaalam nito yung parurusahan, pero maging sila din naman. Ayan, sabi pa dyan, sa ating mga kinoconsolidate, kahit na minsan matigas talaga yung ulo nila, wag tayo, kahit na ano yung ginagawa nila sa atin, wag tayong titigil. Kasi aanihin din natin yan kung hindi tayo mapapagod. Wag natin silang tigilan kasi ganun din yung mga leader natin sa atin. Hindi naman tayo tinitigilan. Hindi nga sila nag-give up kahit minsan pasaway talaga tayo. At syempre sa mga core group natin. Sino dito may core? Ayan, lahat naman tayo na nandito siguro. Karamihan na nandito, meron core. Huwag nating hayaan na madala tayo ng kasalanan. Tapos, dapat makita din sa atin na nagre-respond din tayo sa pagkakatawag ng Lord. Hindi pwedeng utos tayo ng utos sa kanila. Tapos tayo naman, hindi naman pala natin ginagawa. Hindi naman pala tayo nagre-respond. Paano sila magre-respond kung di natin ginagawa yung pinapagawa din natin sa kanila? Ayan, sabi po sa conclusion, last na talaga po. Sabi dyan, the first spiritual law emphasizes the importance of responding to God's love and salvation by repenting and turning to God. We can avoid the consequences of sin and receive eternal life in the kingdom to come. Di ba sabi dyan, kailangan mong mag-respond sa love and sa salvation ni Lord. Kailangan mong magsisi, talikuran yung kasalanan mo. Kasi kung hindi, kahit na araw-araw, kahit tumira ka pa sa church, kung di ka naman magre-respond, wala din. Hindi mo matatanggap yung first spiritual law. Walang favorite si Lord, ha? Sabi nga kanina, walang backer sa langit. Kapag may kasalanan ka, iwan ka. Okay po? Iyan lamang po. At maraming po. Sorry na po. Ayan, naitaguyod, no? Ang haba ng message niya, pero naitaguyod niya. Ayun, so, ayan. Ayan, bibilisan ko na lang. So, para mas makita lang natin yung point nung message ngayon, yung tungkol sa word na respond, sino po sa inyo na natuwa sa word na respond? Parang puro yun yung topic natin, no? Nakita ko lang yung bakit, parang habang binabasa ni Rose, yung Romans 2, inisip ko, bakit ba may mga taong di nagre-respond? So, doon ko siya nakita. Nagtataka ba kayo bakit may mga tao na hindi nagre-respond, pero ikaw nagre-respond naman? Yes! Bakit kaya may mga taong di nagre-respond? Yan, sinulat ko lang siya isa-isa. Yung pala, hinahatulan nila yung iba. O baka tayo din. Pero hindi, alam ko nagre-respond naman ng lahat eh. Pero tingnan na lang natin yung mga tao sa paligid natin na bakit hindi sila nagre-respond. Kasi hinahatulan, ginajudge nila yung iba. Kasi feeling nila mas mabait sila. 'Di ba? Hindi naman ako, masamang tao eh. Nakarinig na ba kayo ng ganyang... Opo, dami ha. Di ba ako masamang tao eh. Ano pa? Tingin nila, mabuti si Lord, matyaga at mapagtimpi.
'Di ba? Kaya nangyayari, puro lang okay lang uminom lagi, okay lang gawin tong mga kasalanan na to lagi. Kasi feeling nila, mabait naman si Lord. Ayun, so na-compare ko lang din sarili ko dun sa tanong. Sino sumagot ng tanong na, ikaw ba yung nasubukan mo na ba sumabog? Tinagot mo ba yun? Ako kasi gano'n. Ako mahaba talaga yung pasensya ko. Pero pag naalala ko kasi yung time na pag si Kai na kasi, sa una, lang ako, kalma lang. Di ba? Kalma ka lang. Kai na, wait lang. Ganun lang yung bukas. Kasi, di ba? Sandali, may ginagawa ako ganyan. Pero pag talaga naiinis na ako, pag nagalit na ako, yung palo ko sa kanya talagang masakit. Kasi nagalit ka na di ba? Kaysa yung palo mo nang hindi ka pa ganun kagalit. Na-gets nyo po? Kung tayo, kasi nangyayari yun sa kanya. And kung tayo nga nangyayari yun paano pa kay Lord? Kaya siguradong matindi. Makikita mo na talagang matindi yung mangyayari kasi talagang sobra na. Sobra na. So yun, ganun nga yung mga tao. Tapos, hindi nila alam na ganun pala si Lord. Akala nila sa Diyos, pwede nilang abusuhin yung kanyang biyaya. Kaya siguro ayaw nilang mag-respond. Parang ganito kasi yun Pwede bang sample na lang, Kuya Joey, tsaka si Tatay po. Okay lang? Tatay Toto. Ayan. So, kunwari si Tatay, peram na rin po no notebook nyo. Ayan. Kunwari, ayan. Si Tatay Toto, sige, magkaharap na lang kayo. Dito tayo para makita sila sa camera. Ito pa aming pinakamasisipag na tatay, mag-ama dito sa church at talagang napakamatulungin at mapagbigay po ng mga taong ito. Anyway, so ito na si Tatay Toto. Binibigyan niya yung unang tutuning spiritual sa kanya. Di ba? May buhay na katagumpayan, may buhay na walang ganin. Sige po, iabot natin ganyan. Kaso, bakit, nagigets nyo ba? Bakit ayaw? Si Kuya Joey nakatalikod. Talikod ka. Ayaw niya. Ganda-ganda naman, di ba? Ang ganda-ganda nung binibigay niya. Kasi nga, ganito sila. Nagigets nyo po? Kasi nga, judge sila. Si si Kuya Randy nga, yes. Si Tutay nga, di ba? Sino ba yung mga inaano mo, Kuya, na mas malala sa'yo? Di ba? Sila nga ganyan makukuha ko yan sa sarili kong sikap, di ba? Oo, ayan. Tapos yun nga, akala niya mabuti si Lord, matyaga. Si Kuya yung nagre-represent sa lahat ng taong ayaw tumugon. Nagigets natin. Based sa Romans 2, hindi niya alam na may puot pala si Lord, grabe pala siyang magalit sa huli. Yan yung mga matitigas ng ulo. Walang iniisip kundi ang sarili niya. Hindi siya nakikinig sa mga tao sa paligid niya. Ayaw niyang sumunod sa katotohanan kung hindi sa kasamaan. Siya yung laging umaattend ng church pero pag uwi sa bahay, hindi naman nagbabago. Pakisabi sa katabi, ikaw ba yun? Sa mga nasa online, kayo ba yun? O, diba? Naririnig yung katotohanan pero hindi ginagawa. Ayan, ikaw ba yun? Ayan. At nakafocus sa mundo. Sabi nga ni Rose Ann kanina, nakafocus siya masyado sa mundo. Gusto niya yung lahat ng ino-offer ng mundo, kaya ayaw niya tong tanggapin. And syempre, sa isang Diyos na ginawa niya ang lahat para lang tanggapin niya to. Binigay niya yung anak niya, namatay yung anak niya sa krus para lang tanggapin niya to. 'Di ba? Masakit sa kanya yun. Kaya at the end, ano mangyayari? Lahat ng puot sasaluhin niya. Nakuha po natin. Nagets natin. Ngayon, pag nag-respond naman, so paano yun? Paano yung pag-respond? Sige, dito pa din kayo Harap ka na, Kuya Joey. Kunwari naman nag-respond siya. Yes, nag-respond. So, tinanggap po ito yung pag-respond para maintindihan natin paano mag-respond. Tinanggap niya, okay, nag-pray siya. Sige, Kuya, pray ka kunwari. Ayan, tinanggap niya yung prayer. Wow, seryoso. Makatotohanan na. Ayan. So, tinanggap po ni Kuya Joey yung 4SL, pero hindi doon natatapos yun. Ano mangyayari? Kunwari siya si Lord. Tatawagin niya si Kuya Joey, atras po tayo. Kuya. Papunta po tayo kunwari lakad tayo. Ayan stop na po tayo dito. Ayan. Si Tatay po, siya si Jesus, dinadala niya tayo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, pagkatanggap niya yon, sasabihin ni Tatay Toto, halika rito. Halika rito. Ayan. Ngayon, another pagtugon na naman. Kung talagang totoong tumutugon tayo, lalapit tayo. Sige, lapit tayo, Kuya Joey. Ganyan. Nagets po natin? Hindi yung tumanggap ka lang,
Tapos, pag may sasabihin na ulit si Lord, hindi ka natutugon, hindi ganun yung pagtugon. Si Jesus, lagi siyang nagsasalita hanggang sa makarating po tayo sa cross. Sige po, Jesus. Sige po, Jesus. Ayan, tawagin mo po ulit si Kuya. Halika rito. Ayan, ganyan. O, diba? Nakita niyo po, bawat pagtawag ni Jesus, lagi siyang tumutugon. Ganon yung pagtugon. Nagigets po natin. Pag sinabi niyang gawin mo to, wag mong gawin yan, tumutugon siya. Yun po yung pagtugon. Amen po. Yun po yung respond na tinatawag. Amen? At dahil nag-respond si Kuya Joey, at the end of his life, matagumpay siya at mararanasan niya yung buhay na walang hanggan. Amen? Pwede ba natin silang palakpakan? Thank you po. Ganon yung ibig sabihin ng pag-respond. Kaya sa oras na to, sige po, wala na tayong time mag-worship, pero pwede po bang tumayo ang lahat? At pwede tayong humingi ng tawad kasi baka tayo yung si Kuya Joey na nakatalikod. Diba? May pinapagawa si Lord sa atin. Sige po, sa oras pong ito, thank you. Sa oras pong ito, tayo po ay yumuko at mag-pray po tayo. Pwede tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Kung tayo yung nakatalikod sa Kanya, tinatawag niya tayo, hindi tayo tumutugon. Pwede rin po tayong magpasalamat dahil hindi pa natin nararanasan yung puot niya. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makapagsisi sa ating mga kasalanan. At ngayon, patuloy niya tayong tinatawag, pinapalapit sa Kanya dahil gusto niyang maranasan natin yung buhay na may katagumpayan at yung buhay na walang hanggan. Sige po, mag-thank you po tayo kay Jesus. Thank you, Jesus. Personally, magpasalamat po tayo sa Kanya. Salamat, Lord. Salamat din po na pinipili mo pa din ako para hindi lang ako yung makaranas ng buhay na may katagumpayan at buhay na walang hanggan, kundi magamit mo pa ako para sa ibang tao. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras na to, ako naman po yung magpe-pray sa inyo. Sa bawat isa, Lord, salamat sa iyong mga salita ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na lagi naming makita yung kasaganaan ng biyaya mo ay hindi para konsentihin kami sa kasalanan, pero ito ay nagbibigay sa amin ng chance para magsisi sa aming mga kasalanan. Huwag niyo po hayaan na ma-deceive kami, Lord. Ang buong church na to, yung mga nasa online, Lord God, huwag niyo po hayaan na ma-deceive kami na maabuso namin yung biyaya mo, Panginoon, na makita namin na walang hanggan, Lord, yung patience mo, Lord God. Help us see the end, Panginoon. In Jesus' name, O God. Lord, kung meron naman sa amin, Panginoon, yung na-deceive na ng kaaway, Lord, ipakita mo yung katotohanan, O Diyos, kung sino ka talaga, Panginoon. Hallelujah, na ikaw ay Diyos, Lord, na matuwid, Panginoon, na may judgment sa huli, Panginoon, at wala kang favoritism, O God. Lord, implant the truth in our hearts, Panginoon. Yun ang mag-direct ng bawat desisyon namin sa buhay, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Hallelujah, na hindi namin matolerate yung mga kasalanan namin in the name of Jesus. Magbago kami kung may pinapabago ka sa amin. Maisuko namin kung may pinapasuko ka sa amin. Makasunod kami kung may hindi kami nagagawa, Panginoon. Kasi ganun kang Diyos, Panginoon. You deserve our obedience. You deserve our surrender, O God. Hallelujah, Lord. Transform us, change us, Lord God. Hallelujah, Lord. Magkaroon ng revival in the body of Christ, Panginoon, na sumusunod sa iyo, Panginoon, nagre-repent in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Salamat, Lord, for your kindness that leads us to repentance, O God. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon, upang maihayag ang katotohanan na ito, mawasak ang kasinungalingan, ang kaaway sa
sa mundong ito. In the name of Jesus, Panginoon, maipakita kung ano yung katotohanan. And Lord, we pray, Lord God, na ang mga tao ay magkaroon din ng tamang pagtugon sa kabutihan mo. In the name of Jesus, Panginoon, mawaksin nila yung katigasan ng ulo nila. Sige po, sa oras na to, pwede po ba natin ipag-pray yung mga tao sa tingin natin ay hindi nagiging tama yung pagtugon nila. Nakikita mo, ang tigas ng ulo nila. Nakikita mo, nagpapatuloy sila sa kasamaan. Pag-pray po natin sila, sige po, ibuka po natin ng ating mga bibig. Ipanalangin natin sila na makita nila yung truth ng Word of God, that God has limit. That God has no favoritism. Let's pray for them, Lord. Mabasag, Panginoon, in the name of Jesus, yung mga lies ng kaaway sa kanila, Lord. Maisuko nila yung pagiging selfish nila in the name of Jesus. Lord, mapili nila yung joy sa'yo, hindi yung joy sa mundo, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. Hallelujah. Mas piliin nila yung kabanalan kaysa sa kasamaan in the name of Jesus. Iligtas mo po sila, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na maranasan nila yung poot mo sa huli, Panginoon. Hallelujah. Dalhin mo sila sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Jesus Christ, na namatay ka sa krus para sa kanila. Holy Spirit, continue to convict them dahil ganun ka, John 16:8, Lord, you convict the people of the truth, Lord, of the judgment, oh God, of sin in the name of Jesus. Hallelujah. Touch them, Lord. Sige, pag-pray natin sila. Touch mo po sila kahit nasaan sila ngayon. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Kung paano niyo rin po kami tinouch, kung paano mo kami kinonvict, kung paano mo kami tinawag palapit sa iyo, God. Hallelujah. Thank you, Lord, that your kindness is now. Your mercy is now, Panginoon. Your goodness is now, Panginoon. Hallelujah. Your patience is now, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So sa oras naman pong ito, tayo ay magpa-practice na i-share yung ating 4SL ng ika-4 na tuntunin lang. Kasi nandun yung ito di ba? Tama ba? Nandun yung pagsabi sa kanila na kailangan nilang mag-respond, hindi lang through prayer, but through actions. Amen? So, yun lang part na yun, nagets nyo po? Yun lang ika-4. Paano mo i-share yung ika-4 na tuntunin sa kanila? So, maghanap na po tayo ng ating ka-partner. Ayan. Sa mga nasa online, ayan, di ko po alam. Try nyo po mag-practice din pagka-cut po ng video na to. Paano mo i-share na kailangan nilang tumugon ng naaayon sa salita ng Diyos? So, yun po. Ayan. Shalom po and see you po sa Sunday. God bless.